Si Ruben Ilagan sa kanyang Pakinggan si Ilagan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon pong isang artikulo sa pahayagang Philippine Daily Inquirer na lumabas sa araw na ito na nakatawag ng aking pansin dahil ito po ay nauukol doon baga sa sang-ayon dito ay yung karapatan nating mga mamamayan na tayo ay makainom noong ligtas na tubig. Dahil sa malas nga naman kasi, kaduda-duda, ang linis, nitong mga tubig na lumalabas sa ating mga gripo. Sa kabila ng mga nakikita nating malaganap na pagbabago ng Manila Water at ng Maynilad, doon po sa mga tubo na dinaraanan ng mga tubig, parang hindi pa rin lubusang talagang mapagkakatiwalaan ang kalinisan at kaligtasan ng mga tubig nito para sa ating mga umiinom. At alam nyo kung tutusin, kahit na doon sa, wag nang sabihin sa pag-inom, yung mga niluluto natin, lahat gumagamit din po tayo ng tubig na nanggagaling sa gripo. Pagluto natin ng bigas, nilalagyan ng tubig yan. Pagluto natin ng mga mesa ba, lalagyan din ng tubig yan. Yung mga niluluto namang mga gulay, mga manok, mga karne, hinuhugasan din ng mga tubig na galing sa gripo yan. Kung yung tubig na yon na nanggagaling sa mga gripo ay marumi pa rin at sangkatutak ng mga mikrobyo na kaakibat nito, hindi imposibleng hindi malahiran ng mga mikrobyo yan yung mga tubig na ginagamit natin sa ating pagluluto at maging sa paliligo natin, mga kababayan ko. Sa paliligo natin, buong katawan natin, yung mga tubig na yan ang ating pong ginagamit, lalo na sa mukha natin, sa pagsisipilyo natin, hanggang sa loob ng bibig natin, hindi pumapasok din yung mga tubig na mga maruruming yan. Anong kalaban-laban? Wala tayong kalaban-laban. Anong proteksyon natin dito sa sistemang ito, mga kababayan? Pagkatapos nga kanina, meron din ako narinig na may sinasabi po ng Department of Health na yung daw mga iodized water, yung mga alkaline, hindi rin daw po ito otorisado ng ating Food and Drug Administration. Wala silang approval patotoo na magaling nga sa kalusugan yung mga tubig na binabayaran natin at mahal. Marami pa yung mga tubig na mga nasa bote, yung mga mineral, yung mga bottled water na yan na binibili natin. Wala rin po pala sa isa ng lahat ng ito dahil wala rin namang garantiya at hindi rin aprobado ng food and drug natin. Paano naman tayo nito pagka ganito ng ganito ang mangyayari? Kaya tuloy naalala ko rin nga, yung tinalakay ko sa inyo ng isang linggo, yung plano naman na gawin doon sa Ubando, Bulacan. Dahil noon nga nasabi ko po na pagka itinuloy yung sanitary landfill na yan, ba't nagkaroon pa ng salitang sanitary? Paano magiging sanitary yung landfill, yung tambakan ng basura? Puro basura yan. Paano magiging masasanitize yan? Paano masisiguro na yung mga basurang itatapon dyan hindi po pagmumula ng mga mikrobyo, ng mga epidemya, ng mga kung ano-anong mga makapipinsala sa ating katawan. Lalo na nga dito sa ganitong landfill, katulad noon sa Ubando, dahil doon po sa lugar na palaisdaan, doon nila lalagay yung kanilang landfill na yan. 4 na ektarya ng palaisdaan ito, natatambakan nila yan para mawala yung mga tubig na nasa palaisdaang yan. At dyan ngayon, itambak ang lahat ng mga basura na magmumula sa kapaligiran ng Metro Manila. Kasama na rin ang ibang mga lalawigan dyan po sa ating kapaligiran, mga kababayan ko. Yan nga po, sa sandaling yan, ay maging tambakan ng mga basura. Di siyempre, yung masisip-sip na rin po ng tubig yung dahil palaisda niya, kahit pa sa ilalim yan,
may mga tubig pa rin dyan, at yung mga basura naman, lalo na pag umuulan, matatambakan din ng tubig ulan yan, na itong lalagos din po yung mga tubig ulan na yan na galing sa basurang ito, mahahalo ngayon yan doon sa ilalim ng lupa at hanggang doon sa mga pinagmumulan ng mga tubig na lumalabas sa ating mga gripo. Di katakot-takot na naman problema ito. Katakot-takot na naman, epidemya na naman ang ibubungan nitong kalokohang ito na hindi ko maintindihan kung paanong ito'y pinahintulutan ng pamahalaan ng kanilang lalawigan dyan sa ng Bulacan, at ganoon din po noong bayan ng Ubando. Yung tulad ng nasabi ko sa inyo, yung pamahalaan ng lalawigan ang naging partisipasyon dito sa pakulong ito, nireklasipika nila yung lupaing na narariyan sa palaisdaang yan mula sa pagiging agrikultural, ginawa nilang komersyal. Dahil po yung ilalagay ng tambakan ng basura, maituturing na komersyal yan. Kinakailangan na magiging tambakan ng basura ay mga commercial lands ito o areas ito. Kaya para mangyari, para maipatupad yang tambakang iyan, na ang makikinabang lamang naman yung mga kontratista, itong tinatawag na EcoShield Development Corporation. EcoShield Development Corporation, ide-develop nila yung 40 hektaryang yan ng palaisdaan at gagawin nilang tambakan ng basura. Anong klaseng development yan? Ang nalalaman ko at naiintindihan ko pagka sinabing development, tungo sa kabutihan, tungo sa pag-igi ng kalagayan, ano po, lalo na ng ating pong kalinisan at ng ating pong kapaligiran. Dito po meron po ako dito ngayong dala-dala na kopya noong resolusyon po na inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Ubando. Babasahin ko po sa inyo dahil puro kontradiksyon ang nilalaman itong kanilang resolusyong ito. Ito yung pinamagatan ng kapasyahan na binibigyan ng kapahintulutan ang EcoShield Development Corporation na makapagtayo ng sanitary landfill sa 44 na hektaryang lupain sa barangay Salambaw, Ubando, Bulacan, sa pagtataguyod ng lupon sa pangkalahatan. Ito po sinasabi, sapagkat itinukoy ng tagapangulo ng hapag sa lupon sa pangkalahatan ang liham ng punong bayan kagalang-galang Orencio E. Gabriel hinggil sa kahilingan ng EcoShield Development Corporation na makapagtayo ng sanitary landfill sa 44 na hektaryang lupain sa barangay Salambaw. Diyan na lamang yung aking kinukustyon. Sanitary. Paano magiging sanitary? Pag sinabing sanitary nga po, yung talagang malinis na malinis at talagang walang mikrobyo ito at talagang pag sinabing sinasanitize o kaya yung pagka kayo'y ooperahan o gagamutin, nililinis na katakot-takot ng alkohol, kung ano-ano yung pinapahilo sa mga bubuksan o tatahiin sa inyong katawan para nga po wag magkaroon ng infeksyon. Yan ang sanitary, sinasanitize. Ito'y puro dumi ang itatambak dyan sa lupain yan na gagawing basurahan, mga kababayan ko, na pagmumulan ng katakot-takot na mikrobyo, dumi at baho, mga kababayan ko. Sa pagpapatuloy, sapagkat hangad ng pamahalaang bayan ng Ubando na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan nito, at ito ay maaaring magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pagpasok ng malalaking negosyo at kapitalista. Itong paragraph na ito, puro kabulastugan ito, puro kalokohan ito. Hangad daw ng pamahalaang bayan ng Ubando na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan nito. Papaanong tataas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan yan?
sa pagkakaroon ng tambakan ng basura dyan. Lalong lulugmok ang kabuhayan ng mga mamamayan. Lalong dudumi ang kanilang kapaligiran. Lalong mabababoy